So sa mga ganitong mga truck na di hangin, so iangat mo lang yan. Angat mo ng ganyan. So tingnan nyo, hatakin nyo pataas, tapos saka nyo ibaba. Ayun mga lods mga idol. So pagka binaba natin yan, so parang sa mga light vehicle, binaba natin yung handbrake, so iikot na yung gulong. So ayan, so magandang araw mga lods mga idol. Ayan, so 6-wheeler truck ulit tayo. So mag-tutorial tayo ngayon mga lods mga idol kung paano ba mag-adjust ng preno ng mga ganitong truck na air brake mga lods mga idol. Dahil ang pag-a-adjust ng mga air brake ay hindi rin yan basta-basta, hindi tulad ng mga fluid type na mga sasakyan, mga light vehicle at mga ibang truck na fluid pa ang ginagamit sa preno, ay madali lang i-adjust. So dito sa ating may air brake mga lods mga idol, so punta tayo dito sa ilalim. Kung makikita nyo, so syempre sa pag-adjust ng preno, kailangan natin ang jack, so para maangat natin yung gulong. Kung nyo makikita mga lods mga idol, ayan, so hindi na yan nakasayad yung gulong, ayan, hindi na yan nakasayad. So naka-jack na yan mga lods mga idol. So naka-jack na yan. At syempre, tignan nyo dito mga lods mga idol, ayan, ito ang kanyang preno. So hangin na ang nagpapagana sa preno nito mga lods mga idol. Ayan, so naka maxi na to. So naka brake chamber na siya. So wala ka nang makikitang fluid dito mga lods mga idol. Kaya pagka humina ang preno nito, so wala kang hanaping fluid dahil hangin na nagpapagana dito sa mga preno ng truck na ito. So kung nyo makikita mga lods mga idol, yung gulong natin ay nakaangat na pero hindi natin maikot yung gulong. So hindi rin ito nakakambyo, naka-neutral lang to, pero hindi natin maikot yung gulong kahit hindi na siya nakasayad. So kita ba? Hindi ganong kita mga lodi, pero hindi na yung nakasayad. Ayan, so hindi yan nakasayad mga lods mga idol. Kaya kailangan natin na paandarin yung ating makina. So lagyan muna natin ng hangin. So punuin muna natin ng hangin yung kanyang tangke para ma-release natin yung kanyang maxi. So ito yung kanyang brake chamber, para itong kanyang push rod mga lods mga idol ay bumaon. Dahil pag nakamaxi ang ating mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga ganitong air brake, ay hindi yan tatakbo kung walang hangin, dahil hindi mo mai-release yung kanyang maxi mga lods mga idol. So kailangan ang gawin natin, paandarin natin yung makina, lagyan natin ng hangin para mai-release natin yung maxi, para yung gulong natin ay umikot dahil nakalakyan. So yun ang kagandahan mga lods mga idol sa mga truck na hangin. So pagka walang hangin, hindi mo yun mapapatakbo, kailangan lagyan mo ng hangin. So pagka namreno naman yun, so ang lakas, dahil nga air brake siya mga lods mga idol. So yun ang gagawin natin. So paandarin muna natin yung makina. So punta muna tayo dun sa taas. Yan, so akyat muna tayo doon para lagyan natin ng hangin. So paandarin muna natin yung makina mga lodi. Yan, so punta tayo dito sa taas. Ayan, kung makikita nyo, ito yung sukatan ng kanyang hangin. So ayan, kita ba mga lodi? So ang layo ng kamay ko pala, nasa indicator pala tayo. So ito yan mga lods mga idol. So nakikita nyo meron pa konti pero nakakulay red na siya. So kailangan yung color white na yan ay umabot man lang siya mga lods mga idol, kahit hanggang dito sa 9. So paandarin natin yung makina para magkarga siya ng hangin. So paandarin mo natin. So syempre neutral. So ito yung kanyang maxi mga lods mga idol na sinasabi ko. Kumbaga sa mga ibang sasakyan or sa mga light vehicle, ito yung kanyang handbrake. So sa mga sasakyan syempre, yung mga light vehicle at sa ibang truck, yung handbrake nila ay cable type. So kahit walang hangin yun, pag nirelease mo, pwedeng umikot yung gulong. Pero dito sa truck na air brake, marirelease mo lang to pagka may hangin na yung tangke mga lods mga idol. So paandarin natin. So neutral position, start muna natin. Ayan, so kung narinig nyo yung tumutunog mga lods mga idol, so indication yun na warning, kumbaga warning yun na wala pang hangin yung ating sasakyan. So paandarin natin. Ayan mga lods mga idol, mamamatay lang yung buzzer na yan kapag ka napuno na siya ng hangin. So punuin muna natin ng hangin mga lods mga idol. Bombahin lang natin yung ating accelerator para magkarga. Ayun na siya mga lods mga idol. Kung makikita nyo, so nasa number 9 na yung gauge ng ating hangin. At syempre sumingaw na rin dun sa ilalim, dun sa kanyang release valve, dun sa kanyang breather. So ibig sabihin ay puno na yun mga lods mga idol. So pagka kanya ng puno na, so nakikita nyo, so pwede nating patayin yung ating makina. At syempre kung mag-a-adjust lang din naman kayo mga lods mga idol, ay pwede rin naman yan kahit lagpas lang siya sa red mga lods mga idol, doon sa pinaka minimum nya. So pagka lumagpas siya doon kahit dito lang sa 6, so pwede na rin nating patayin at i-adjust
kung adjust lang naman din natin gagawin para lang ma-release yung ating maxi. So patayin muna natin yung makina. Yan, so patayin muna natin yung ating makina mga lods mga idol. So ayan, pagka napatay na natin yung makina, syempre ayun na, so may hangin na tulad ng sinabi ko, kailangan natin ng hangin. Syempre naka-neutral para pag ikot natin yung likod ng gulong ay hindi sasama yung ating propeller o yung ating transmission. At syempre, pwede na natin i-release yung kanyang handbrake dahil may hangin na. So kailangan na niyang, kaya niya nang i-release yung ating brake chamber. So pwede nang mag-freewheeling yung ating gulong. So syempre sa pag-release lang yan mga lods mga idol. So sa mga ganitong mga truck na di hangin, so iangat mo lang yan. Angat mo ng ganyan, so tingnan nyo, hatakin nyo pataas, tapos saka nyo ibaba. Ayun mga lods mga idol. So pagka binaba natin yan, so parang sa mga light vehicle, binaba natin yung handbrake, so iikot na yung gulong. So punta tayo dun sa may likod ng gulong mga lods mga idol. Ayan, so dito tayo sa likod ng gulong. So nirelease natin yung kanyang handbrake o yung kanyang maxi. Ayan, so nakita nyo mga lods mga idol. Ayan, so umiikot na siya. So ngayon ito yung i-adjust natin dahil nagpa-adjust yung driver dahil medyo mahina na raw. So sa mga ganitong sakyan na air brake ay adjust lang yan. At syempre check up na rin kung makapal pa yung kanyang lining. So dahil sa mga light vehicle at sa ibang mga sakyan, ang kanyang adjustment mga lods mga idol ay andito. Syempre may butas yan na dukutan ng kanyang adjuster dahil may gear yun sa loob. Pero dito sa mga air brake, so hanapin nyo lang yung pinaka-rod nya na yan. Dito malapit sa kanyang brake chamber, andito lang ang kanyang adjustment mga lods mga idol. Ayan. So dito sa gagawin natin, ang sukat yata na ito ay so 19mm mga lods mga idol. Ayan. Ayan, so 19mm. Dito ang kanyang adjustment. So para lang siyang nut mga lods mga idol. So ganito itsura. So hindi tulad ng ibang mga sakyan na andito sa may backing plate yung butas na suksukan ng screw or kung ano man na pwede nyo pang adjust, dahil wala dyan sa mga ganitong air brake mga lods mga idol, walang adjustment dyan. So andito, so nut lang siya ang pipihitin. At syempre sa pag-adjust kailangan nakaangat yung ating gulong. Syempre yan, gamit tayo ng jack, iangat natin yung gulong. So dito naka-jack na yung ating gulong tulad ng ginawa natin kanina. At syempre sa pag-adjust ng gulong, so higpitan lang natin muna mga lods mga idol. So pihitin natin yung adjuster clockwise mga lods mga idol. So isagad natin siya ng pahigpit hanggang sa hindi na iikot yung gulong. Saka natin luluwagan naman ngayon para mabilang natin kung ilang pihit tayo na makuha natin yung tamang adjustment na nagfi-freewheeling yung gulong mga lods mga idol. So ngayon pihitin natin ng clockwise. So yan, sagad natin mga lods mga idol. So dalawa hanggang sa hindi na umikot yung gulong at di na rin natin mapihit yung adjuster. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ikot mga lods mga idol bago tumigas. So di na natin mapihit yan. Ibig sabihin nakasagad na yung adjustment nya. So naka preno na yan. So di na natin naiikot yung ating gulong. Kung kita nyo, ikutin ko. So naikot pa. So pwede pa. Meron pa yan konti. Ayan. So bali siyam. Ayun. So di na natin siya maikot mga lods mga idol. Ayan, so di natin siya maikot. Matigas na yan. So ang gagawin natin, so nahigpitan na natin yung adjuster at yung ating gulong ay ayaw na umikot. Ayan, so ganito lang ang pag-adjust. So, same lang din sa mga ibang truck na fluid type. So higpitan natin hanggang sa umikot, di na rin ikot yung gulong. So ngayon, luluwagan natin counterclockwise mga lods mga idol at doon na tayo magbibilang kung ilan yung luwag na gagawin natin. So kung ilang pihit tayo dito sa ating adjuster na makukuha natin yung freewheeling na ating gulong. Dahil kung ilang pihit yung gagawin natin dito, ganun din sa ibang gulong mga lods mga idol para pare-parehas sila ng adjustment. So ngayon luwagan na natin. So 1, 2. So dalawa na yun mga lods mga idol. So ikutin natin. Ayan, so umikot na siya mga lods mga idol. Pero nakita nyo, so medyo mahigpit. So dalawa yon. So 3. So luwag pa tayo ng isa, so bali 3. Tapos ikutin na natin. Ayun, so medyo lumambot na siya pero kailangan pa ng isa. So bali, isa pa, 4. Tapos ikutin na natin yung gulong na malambot yung gulong na walang sumasabit. Ayun mga lods mga idol, so pwede na yung 4. Ayan, so pwede na yung 4 mga lods mga idol. Ayan, so malambot na siya. So medyo mabigat nga lang yung gulong, so kaya di natin mapihit ng malakas, mabilis. Pero dito sa aking pakaramdam, so hindi na ako namimersa gaano, pero ang lambot niya ikutin mga lods mga idol. Kumbaga, wala nang sumasabit sa kanyang brake lining sa loob. So, ganun lang ang gagawin natin mga lods mga idol. So, paano yung proseso na ginawa natin dito sa gulong na to, ganun din ang gagawin natin na proseso dun sa kabila
para ma-adjust natin lahat ng gulong. Kung ilang luwag yung ginawa natin dito sa gulong dito sa kaliwa, ganun din yung luwag na gagawin natin doon sa kabila para parehas sila ng adjustment mga lods mga idol. So yun muna ang video natin. So unang-una syempre paandarin natin. So inuulit ko mga lods mga idol para maliwanagan kayo. Pag walang hangin yung ating dashboard, yung ating gauge, paandarin nyo hanggang sa mapuno, patayin nyo yung makina. So i-release nyo yung kanyang handbrake para yung kanyang gulong ay umikot at mag-freewheeling yung kanyang mga gulong. At syempre kailangan natin ng jack, iangat natin yung gulong para mapihit natin. Ayan. So pagka naangat natin yung jack at na-release na natin yung kanyang maxi at umiikot na, so higpitan naman natin yung kanyang adjuster hanggang sa hindi natin mapihit at yung gulong ay hindi na natin mapihit din. So pagka nag-lock na yung gulong, ayaw na mapihit at ayaw na rin mapihit yung kanyang adjuster, so luluwagan natin ngayong kanyang adjuster hanggang sa umikot na rin yung gulong ng freewheeling mga lods mga idol. At syempre bibilangin natin kung nakailang pihit tayo tulad ng ginawa natin kanina. So yun muna ang video natin ngayon mga lods mga idol. So hindi ko na i-video lahat ng gagawin natin sa mga gulong. So dito lang tayo mag-focus sa isa dahil hahaba na masyado ang ating video. So yun na ang video natin ngayon mga lods mga idol. So salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo, nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-adjust ng preno ng mga air brake na mga truck o sasakyan mga lods mga idol. So salamat sa panonood mga lods mga idol.